morning and welcome mga bay sa Joey Josh TV. Inyong gaponing ubos nga higala Joey Josh ug daghan kay nangutana nato. Kamusta naman tuod ang Cebu City after nga ningkalit og surge ang COVID-19 cases sa mga lugar. So karong adlaw atong bisitahon ang mga sikat nga lugar or known kayo nga mga landmarks sa Cebu City. Kamusta na di ay ang sitwasyon karon? So unahon nato pagbisita kining Colon Street, Cebu City. Inyo makita ang Gaisano Main, ang pinakakaraan nga mall sa Cebu City. And this is Colon Street area. So makita ninyo nga mingaw kaayo ang kadalanan. Kamay ra kayong mga sakyanan ang nagbiyahe niining mga orasa. And then time check, it's actually 3 PM when I shoot this video. And makita nimo nga grabe kamingaw. Usually sa mga ingon aning oras in the normal days, puno kay tao ning Colon Street nga guys. Colon Street by the way mao ni siya ang pinaka taas nga street diri sa Cebu City, located in the downtown area of Cebu. So inyo yung makumpara no ang sitwasyon. And then ang akong naobserbahan diri sa may area, diri sa may padong sa may area sa E-Mall, kilid sa University of the Visayas. Nagkadaghan karon ang mga street dwellers, kining mga nagpuyo diri sa kadalanan. When I was still working in the office, kamay ra kainig tao diri nakita mga sa duha ka pamilya puyuan sa sidewalk. Karon guys, from the start hangtod dito sa pinaka-last na part, puno na siya guys ang mga street dwellers na sa mga lugar. So sad to say, but that is the reality. So kita sa dato open na di ay ang mga edificio, especially ang supermarkets, mga malls. And atong bisitahon ang Cebu Business Park. So ang Cebu Business Park, this is the one of the business district located at the heart of Cebu. Naani sa location Lahog, Cebu City. And as you can see sa mga streets, wala gid tay mga tao nga makita. And like sa normal days nga daghan kay mo suroy aning lugar ato sa Ayala Center Mall, one of the biggest mall. Although open na ang mga malls karon, minimal ra gid ang mga tao nga mag-malling. Of course kinsa pa po'y ganahan mag-malling karong panahon sa COVID, di ba? So ano siya guys, dili gyud ingon ana kadako og effect sa economy ang pag-open, because ang mga tao karon mahadlok sa maglakaw-lakaw, especially that wala pa yung vaccine. So, open na sa ang mga establishments. Nang una na diri makita ang daghang mga business process outsourcing company. Nasa diri ang mga big banks, mga offices sa mga banks. Nasa diri ang Ayala Center Cebu ug na mga condominiums and other buildings nga nag-occupied sa kidako man ni lapad man ni siyang business park diri sa Cebu Business Park. Nasa diri ang sentro sa komersyo, ang Cebu Stock Exchange Center. Kita sa ninyo ang nagkalain-laing mga businesses nga open na sa karong panahon. And as again, one of the most, ang kalahian gud nga akong na-observe is mingaw, wala kay mga tao, and wala gud dili ingon ana ka halapad ang dagan sa mga tao. In the normal days kining Cebu Business Park usanin sa mga gidagsa nga lugar kay naa diri makita tanang mga panginabuhian. But ang mga BPO karon good naaman sila gitawag og work from home scheme. So mo na yung mga choices pag sa mga company mo nang dili kay sila mag-work on site. So dili na to ma-observe yun ang kalapad sa mga tao. So very good for Cebu City for maintaining social distancing. Yan, makita gani mga tao nga naman gani manggawas, nag-face mask, naka-face shield, and really follow the protocols of our government. Yeah, another observation that I'm seeing here is daghang mga bikes guys. So sa una, of course magsige naman tag
taxi ana. Karon na uso karon ang bike diri sa Cebu City. Na yung mga tao nga makita mo nag-bike padulong sila ang mga trabahoan. That is a very good exercise po, no? Ang bike, and healthy pa siya. The one thing lang is the air in the city lahira gyud sa air sa bukid, of course, but karon nga panahon dili kay siya nga nagka-polluted because again gamay ra kayong mga sakyanan sa inyo makita sa mga kadalanan, no? Gamay rang mga private vehicles na inyuhang makita na waray sa mga kadalanan. So dili ingon ana ka polluted sad ang mga streets karon. So in an effort of our mayor Edgardo Labilla and the rest of the IATF team, very good ang Cebu City when it comes to fighting against COVID. Siguro naka-learn ta itong mistakes last time kay grabe man gito kataas, no, ang mga kaso sa COVID sa niaging mga bulan, and that is alarming nya karon. Panikamutan gud sa syudad sa Sugbo na ma-contain ning maong virus ug dili na mo-spread. So look at this is the Cebu Business Park Center na diri ang stock exchange sa Cebu businesses. Na yung mga tao nga wala nag social distancing but naka-PPE sila, which is one good thing. So kana ang sitwasyon sa Cebu Business Park area, and so far so good. Ang mga tanong kay green na kayo makita sa nimo, no, daghan ng mga langgam na nagawas. So I think the nature heals. Mo na ilang ningon matod pa unya guys. Ato sa mong tanaw sa situation padung sa SM City Cebu, this is very good. Wala gyud ka traffic inyang pinakausa sa pinaka-traffic ng lugar in normal days, pero karon walay ka traffic guys. Pwede ka mag-kusog padagan padung sa Cebu City dari lang ka mabot. Then if you look at the traffic situation din sa daan padung sa SM City Cebu, which is ang pinaka pagsisukan sa mga tao, dato walay ka traffic free flowing ang traffic diha sa SM City area. This is Juan Luna Street, padong ni siya sa SM, and then the left side is padong sa Apas sa IT Park. So walay problema sa traffic, very good, and very kuan ra gid ang ang sitwasyon, kalma ang imong makita sa palibot, kalma kayo ang sitwasyon sa Cebu City. And then you can see also ang mga construction works kay nag-resume na. So padayon na ang mga construction sa mga buildings, sa mga edipisyo magitukod diri sa Cebu City. Now karon ato sang bisitahon ning Banilad area, usasad ni sa pinakadaghang tao diri sa may uptown side of Cebu, sa may dapit sa University of Cebu Banilad. And you can see although nawawala yung mga tao guys. And then kining Banilad Town Center medyo ano siya nga lugar mingaw. Then ma-observe gid mo, no, na ang mga tao kay nag-observe gid sa social distancing. So good job mga Cebuano, dili ta mga gahig ulo. Ano ito ang ibutang sa ato ang and we will always treat this nga nagahaptas ECQ kasi giluwagan na ang ato ang quarantine status, pero atong hunaon nga ECQ gihapon ron para dili ta magpalabi og laag. Nya mo ni ang Banilad Town Center, daghan kay mo private vehicles, but again ang mga tao kay gamay ra gid siya. So ang mga tao gud karon guys, kung unsa ra importante nga atuon, ora gyud ni lakon. Even ako mulakaw ra gid kog na ako importante lakon. Kung mas trabaho, kung kinahanglan sa trabaho, I really go out. Pero kung wala, stay at home na kita. Tapos ang i-check ang kadalanan padung dito sa may highway Mandawi. This is AS Fortuna, Cebu City. And this is the peak hour na ni sa AS Fortuna. Pero imong makita, tanawa guys, wala gyud sa kanan. Basta mga nganing oras sa 4 to 5 PM,
na puno na ni until atos pinakatumoy sa Mandaue City. At karon mingaw kaayo ang kadalanan. So that's one of the positive thing na nahitabo karon because of this pandemic. So kadto ra guys ang atong update karon. Hopefully naamoy nalingaw mo aning atong video. And like and subscribe Joey Josh TV para updated ka sa itong mga video and ato pang punan atong mga contents. So give us a feedback as well. Thank you so much and God bless us all. Amping mga bay o mga shalom sa